Ang ating pong pag-aaralan ngayon patungkol sa isang mahalaga na bahagi ng ating pananalangin. At mahalagang bahagi din po ito ng ating gawaing pagtitipon at pagsamba sa Diyos. Ano po ito? Ang pagpupuri. Ang praise o praises. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong Biblia at yung English version po ay New American Standard Bible. Kung susuriin po natin ang nilalaman ng ating mga pananalangin, mapapansin po natin na natural na bahagi ng ating prayers ang papuri sa Diyos. Ganoon din sa mga worship service natin. At maging dito sa mga sa mga online service natin, masasabi nating natural o kaya normal na bahagi ay ang pagkakaroon ng pagpupuri o papuri sa Diyos. Kaya kung yun po ay natural o normal na parte ng ating prayers at mga panambahan sa Diyos, mahalaga po na tingnan natin at bigyang pansin yung patungkol sa pagpupuri sa Diyos. Yung mga pangunahing talata po na ating babasahin ay magmumula sa Aklat ng Mga Awit sa chapter 103. At yung particular na tema sa kabanatang yan ay nakasentro sa papuri sa Panginoon. Mababasa natin sa verses 1 at 2 ng chapter 103 ay ganito. Purihin mo ang Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. Ito yung pasimula ng chapter 103. At inulit ang pananalitang ito sa verses 20 hanggang 22, yung bandang dulo. Ganito nakalagay. Purihin ninyo ang Panginoon or bless the Lord. So, sa simula at dito sa dulo ng chapter 103, nakasentro po o ang major emphasis na makikita natin tungkol sa papuri, tungkol sa papurihan o kaya purihin ang Panginoon. Ngayon, paano ba natin practical na gagawin yung sinasabi dito na bless the Lord or papurihan or purihin ang Panginoon? Paano ba natin gagawin iyan? Basahin natin itong Psalms 34 verse 1 at tingnan po natin kung paano natin isasagawa itong bless or papurihan or purihin ang Panginoon. Ayon dito, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Now, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Yung bless tsaka yung praise sa New American Standard Bible, pareho ng gamit at pareho ng pinupunto. Ang mabigyang kapurihan ang Panginoon. Kaya sa ang Bagong Biblia ang nakalagay, pupurihin at pagpuri. Ngayon, paano natin gagawin yung pupurihin at pagpuri? Paano natin gagawin yung bless at praise? Ayon sa talatang ito, sa aking bibig or continually be in my mouth. Yung pagpuri at pupurihin. So masasabi natin yung gawaing pagpupuri ay closely related sa paggamit natin ng boses o kaya paggamit natin ng bibig. Saan ba natin ginagamit yung ating boses? Saan ba natin ginagamit yung ating bibig? Sa pananalangin, sa ating mga pag-awit, at sa ating pagbabasa at pangangaral ng salita ng Diyos. Doon natin ginagamit yung ating boses, yung ating bibig. Kung ginagawa natin yung prayers, yung singing praise songs, yung reading at preaching ng Word of God, sa paggawa natin ng mga yon, we are blessing the Lord. O kaya, sa paggawa natin ng mga iyon, gamit ang ating bibig at boses, pinapapurihan natin ang Panginoon. So, closely related sa paggamit natin ng boses at bibig ang pagpupuri sa Panginoon. Ngayon, sa pag-aaralan nating pangunahing talata sa chapter 103, sabi po dito sa verse 1, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Now, bless the Lord, O my soul. Kanina, nilinaw natin na yung pagpupuri may kinalaman sa paggamit natin ng boses at bibig. Bakit dito kaluluwa o soul ang magpupuri? Now, mula sa
mula sa bibig, mula sa boses sa chapter 34, naging kaluluwa naman sa chapter na ito. Ano kaya yung nais na ituro sa atin ng talatang ito? Ang may akda ng sulat na ito, si Haring David. Ang kinakausap niya, hindi ibang tao o kung sino man, kundi ang kinakausap ni David dito, ang sarili niya. Sabi niya, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Bakit kaya kinakausap ni David yung kanyang sarili or bakit niya kinakausap yung kanyang kaluluwa? Kakaibang uri ng panalangin ito. Kinakausap niya yung sarili niyang kaluluwa. Ano kaya yung sitwasyon noon ni David? At sa sitwasyon niya noon, ano yung punto nito para sa atin ngayon? Maaaring ganito po yung kalagayan ni David noon. Gusto niyang magpuri sa Panginoon. Maaaring gusto ng katawan niya, gusto ng bibig niya na magpuri sa Diyos. Kaya kinakausap niya ang kanyang kaluluwa na gawin din po kung ano yung nais gawin ng kanyang bibig, ng kanyang katawan, ng kanyang labi. Yun din ang gawin ng kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, nais ni David na yung bibig niya tsaka yung puso niya o yung kaluluwa niya nagkakaisa. Nagkakasundo. Posible po na sa pagkakataong ito, nung isulat niya ni David, gusto ng bibig niya na magpuri. Gusto ng labi niya na magpuri sa Diyos. Pero maaring hindi mahanap ng kanyang puso, hindi mahanap ng kanyang kaluluwa, yung mga dahilan para magpuri sa Diyos. Nais ni David na maging tapat siya, na hindi niya lang basta magawa yung pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan lang ng kanyang labi, sa pamamagitan lang ng kanyang boses o bibig, kundi nagmumula sa kanyang soul, nagmumula sa kanyang puso. Ganito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Mateo chapter 16 naman, sa verse 8 hanggang 9 bilang pag-iingat natin. Sabi po dito, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. So sinasabi dito ng Panginoong Hesus, walang silbi, walang kabuluhan yung kanilang pagsamba sa Panginoon. Tama na nagagawa nila yung pagpupuri sa pamamagitan ng kanilang mga labi, pero wala sa puso, wala sa kaluluwa. Hindi nagkakaisa yung labi nila tsaka yung kaluluwa nila, yung puso nila. Kaya walang kabuluhan. Walang silbi yung pagpupuri ng ating mga labi. Walang kabuluhan yung pagpupuri ng ating mga bibig. Walang saysay, walang kabuluhan, vain yung ating mga awitin kung ang puso po natin ay malayo sa Panginoon. Ang pag-aaral po natin ngayon sa Psalms 103 ay paalala sa ating lahat na tingnan po nating mabuti yung ating mga puso. Suriin po natin. Nagiging routine na lang ba natin o kaya nakasanayan na lang ba natin yung pagpuri at pagsamba sa Diyos, pero nagiging malayo naman yung ating puso sa Diyos? Ginagawa ba natin yung ating pagpupuri hindi dahil gusto lang nating mag-perform? Diba? Ginagawa ba natin yung ating pagpupuri para magawa lang? Or ginagawa natin ang pagpupuri dahil ito talaga yung response natin sa mga kabutihan sa atin ng Panginoon, na nakikilala talaga natin at kinikilala talaga natin na kapuri-puri ang ating Panginoon. Ang ating main verse na pinag-aaralan sa Psalms 103 ay sulat nga po ito ni David na alam nating siya ay kinalugdan ng Panginoon. Sabi po sa unang Samuel sa chapter 13, ang description doon ni David, para siya yung mapiling hari ay lalaking ayon sa kanyang sariling puso, or a man after God's own heart. Ganon yung kalagayan ni David noon, no? Pero sa kabila ng puso ni David para sa Panginoon, alam natin makasalanan siya. Kaya makaka-relate din tayo dito eh. Sa kabila ng kalagayan ng puso ni David para sa Panginoon, alam nating gumawa din siya ng mga bagay laban sa Diyos. Mamamatay tao siya, sinungaling, mangangalunya siya. Pero kinahabagan ng Diyos.
At katulad po ni David na sumasampalataya sa Diyos, tayo din po bilang mga mananampalataya ng Diyos. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi ni David sa kanyang kaluluwa, na yung sinasabi na ito ni David sa kanyang soul, sa kanyang kaluluwa, ay maaring sinasabi niya rin sa ating lahat ngayon bilang bumabasa ng kanyang sulat dito sa Psalms chapter 103. Sa verse 1 at sa verse 2, meron dalawang panawagan tayong makikita. Basahin natin ang sulat sa Aklat ng Mga Awit dito sa 103 sa verse 1 and 2. Sabi po dito, "Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya." So, merong dalawang panawagan mula sa talatang ito. Una, panawagan para purihin ang Panginoon. So, yung panawagan dito ni David, purihin ang Panginoon para sa mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. And matapos niyang sabihin sa kanyang kaluluwa na purihin ang Panginoon, sinabi naman dito ni David yung mga dahilan kung bakit dapat na purihin ang Panginoon. At makikita natin sa mga susunod na talata sa verse 3 hanggang 6 yung 5 dahilan kung bakit dapat purihin ang Panginoon. So ito yung unang panawagan, no? Purihin ang Panginoon. Ito yung 5 dahilan. Una, pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Nabasa natin kanina sa verse 1 at 2, sa pasimula, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, sabi ni David. Anong dahilan? Sa verse 3, na siyang nagpatawad ng lahat mong mga kasamaan. O, parang sinasabi niya sa kanyang kaluluwa, "Bless the Lord, O my soul." Yung Lord na pupurihin mo ay siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan. Sa Revised Tagalog Popular Version, nung naka-highlight na parte sa talatang ito, ang pagkakasalin ay, "Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad." So, ang unang dahilan para purihin natin ang Panginoon, pinatawad at patuloy na pinapatawad tayo ng Diyos. At ang maganda po sa aralin natin ito, lahat ng ito, ituturo tayo patungo kay Kristo. Basahin din natin ang sulat ni Propeta Isaiah sa chapter 53. Dito pa sa talatang 6. "Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan." So, sino po yung kanya or on Him na tinutukoy sa talatang ito? Walang iba po kundi si Kristo. Yung kasalanan ni David na pumipigil sa kanya para magpuri siya ng taos sa puso, at yung kasalanan natin na nagiging hadlang din po para magpuri tayo ng tapat sa Panginoon, ipinasan ng Diyos kay Jesus. Kaya tayong mga walang pag-asa at walang dahilan noon para magpuri dahil sa ating mga pagkakasala or kasalanan, meron na tayong dahilan ngayon para papurihan ang Panginoon. Sa kalikasan po, lahat tayo mga anak ng kapuotan. At kung tayo po ay nabubuhay sa mundo na wala kay Kristo, pagka tayo po ay namatay, ibubuhos ng Diyos ang galit at puot niya laban sa ating mga kasalanan. Pero dahil kay Kristo, na inako niya yung parusang nararapat sa atin, ipinasan sa Kanya ng Panginoon yung lahat ng ating kasamaan. Dahil sa Panginoong Hesukristo, yung parusang nararapat sa atin, napunta sa Kanya. Yan yung dahilan para magawa nating purihin ang Panginoon. Yung kasalanan ko, yung kasalanan mo, yung lahat ng pagkukulang natin, pinasa na ni Kristo nung siya po ay nasa krus. So una pa lang, nakaangkla na at nakaturo na tungo kay Kristo. At bawat isang dahilan na ibibigay sa atin ni David sa patuloy nating pag-aaral ay
posible lahat ng yon dahil kay Kristo. Ang buong awit na ito, ituturo tayo pabalik kay Kristo palagi. So number 1 na dahilan para magpuri sa Diyos, pagpapatawad sa ating mga kasalanan through Christ. Dahil inako ng Panginoong Hesus ang parusang para sa atin. Ang ikalawa po, kagalingan sa ating mga karamdaman. Balikan natin yung verse 3. Na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Sabi ni David sa kanyang kaluluwa, "Bless the Lord, O my soul, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman." Sinasabi dito ni David na purihin ang Panginoon dahil sa kagalingan o kaya healing. Makakapagpuri tayo sa Diyos dahil siya ang nagbibigay sa atin ng kagalingan. Totoo po na yung ating Diyos ay nagpapagaling ng ating mga karamdaman ayon sa kanyang kalooban. At ang talatang ito tumutukoy sa pagbabago hindi lamang po ng ating physical na pangangatawan, kundi yung healing o yung kagalingan dito ay or pagpapagaling sa karamdaman dito ay tumutukoy din po maging sa ating mga kaluluwa. So, kanina na nga tayo tinuturo ni David sa kanyang sulat na ito, patungo kay Kristo. Pag kilala na natin ang ating Panginoong Hesus, nakita natin, nalalaman natin na si Kristo ay dakilang manggagamot at may kapangyarihan siyang pagalingin anumang sakit. Pero, paano kung may sakit ako, halimbawa, or paano kung naharap ka sa isang matinding karamdaman or yung mahal mo sa buhay ay tila wala ng kagalingan? May dahilan pa ba para tayo ay magpuri sa Panginoon? Kasi ang panawagan dito, purihin mo ang Panginoon. Purihin ang Panginoon na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Paano kung tayo ay merong karamdaman na wala ng kagalingan? Meron pa ba tayong dahilan para magpuri sa Panginoon? Meron pa rin po. Si Kristo ang dahilan. Dahil po, gumaling man o hindi yung ating mga sakit at karamdaman, dahil kay Kristo, meron tayong pag-asa pagkatapos ng buhay na ito. Na dahil sa ginawa ni Jesus, tayo ay makakasiguradong sino mang nananampalataya sa Kanya, bubuhayin muli. At sa pagkabuhay muli ng mga mananampalataya, basahin natin yung Romans 8 verse 18. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. So, mahirapan man tayo at hindi man tayo magtamo ng healing or kagalingan sa ating mga karamdaman, mga physical na karamdaman, may naghihintay naman sa ating higit na mabuting kalagayan dahil kay Kristo. So, meron pa rin tayong reason para magpuri sa Panginoon. At higit pa po sa karamdaman, tinalo na ni Jesus ang kamatayan. Kaya yung sino man po na magtitiwala sa Panginoong Jesus, mayroon din tayong muling pagkabuhay na aasahan. Sapat na dahilan yon para magpuri sa Panginoon. Yung kagalingan ng ating katawan, madalas po nakaparalel yan sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Again, posible lahat yon dahil kay Kristo. Yung kagalingan, kung luluobin, at yung ipinagkaloob na kaligtasan. Yung pagkatamo ng buhay na walang hanggan. Lahat yan posible dahil kay Kristo. And number 3 na dahilan para tayo po ay magpuri, tinubos tayo. May katlong dahilan para magpuri tayo sa Panginoon. Sabi ni David sa verse 1 at 2, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. At sinabi naman niya sa verse 4 na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay. So, bless the Lord, O my soul, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay. Sa Revised Tagalog Popular Version, pagkakasalin yan, sa bingit ng kamatayan, tayo ay iniligtas. Katulad ng sinabi natin kanina, hindi lang sa kagalingan mula sa sakit, yung mga physical na karamdaman yung binibigay sa atin ng Diyos, kundi tayo po ay iniligtas ng Diyos mula sa panghabang buhay na parusa ng kamatayan. Tinubos tayo. Kung ikaw po ay na kay Kristo na, hindi ka lang bubuhaying muli, kundi ikaw ay mabubuhay ng pangwalang hanggan. At sa takdang panahon, ano man yung mauna, no?
pawian man tayo ng buhay, o kaya mauna man yung muling pagparito ni Kristo, yun po yung simula ng ating buhay na walang hanggan. Walang katapusan. Wala nang sakit na buhay, wala nang hirap, at wala nang muling pagkamatay. At sa eternal life po, gugugulin natin yung ating panghabang buhay na yon sa paggawa ng kung ano yung pinapagawa sa atin. Ang purihin natin ang Panginoon. At sa ikaapat na dahilan para tayo ay magpuri, dahil sa habag at tapat na pagmamahal. Sa verse 4 pa din po, so tandaan natin yung simula ni David na pakikipag-usap niya sa kanyang kaluluwa. Sabi niya, "Bless the Lord, O my soul." Sa verse 4, sa pagpapatuloy, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Ang pagtutubos sa atin ng Panginoon, bunga ng kanyang habag, bunga ng kanyang awa at tapat na pagmamahal sa atin. Dahil mahal tayo ng Diyos, naawa siya sa atin, at tayo ay tinubos mula sa ating mga kasalanan. Yan po yung ikaapat na dahilan kung bakit natin pinupuri at kung bakit natin dapat purihin ang Panginoon. At sa ikalimang dahilan, kalakasan at kasiglahan. Tumutukoy ito sa espiritual na kalagayan nating mga tao. Sabi ni David sa verse 5, na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mga mabubuting bagay. Ano pat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Who satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. So, dito po sa New American Standard Bible, ang makikita nating dahilan para magpuri sa Panginoon ay satisfaction at renewal. Sa Revised Tagalog Popular Version ng talatang ito, sinasabi, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Ang lakas na pinapanumbalik o binabago dito ay lakas sa espiritual. Sabi nga po ni Propeta Isaiah sa kanyang sulat dito sa Isaiah 40 verse 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. At muli po, tinuturo tayo ng ating aralin patungo kay Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo, yung mga kaluluwa natin, nabigyan ng buhay, nabigyan ng bagong lakas. Mula sa mga patay, tayo po ngayon ay mayroong buhay at mayroong kakayahang magpuri sa Diyos. At darating po yung araw na lahat ng nilikha ay mababago. Babaguhin dahil gagawa ang dakilang Diyos ng bagong mundo at bagong kalangitan kung saan po siya nananahan at kung saan naman tayo magpupuri at sasamba. So, ilan lamang po ito sa mga unang dahilan sa pagpuri natin sa Panginoon. Marami pang mga ibinigay si David at yun ay kaakibat ng ating pag-aalaala sa mga ginawa ng Diyos. So, ang panawagan po, purihin ang Panginoon, at ang ikalawang panawagan ni David sa kanyang kaluluwa at para din nga po sa ating mga bumabasa ng kanyang sulat, panawagan para alalahanin ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Para sa ating mga madaling makalimot, tayo po, marami sa atin mabilis makalimot sa katotohanan ito, yung pagliligtas ng Diyos sa atin. Napakahalaga po na aktibo nating aalalahanin araw-araw yung kamangha-mangha, kagilagilalas na ginawa ng Diyos sa pagliligtas. Hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa atin, kundi sa buong kasaysayan ng sanlibutan. Sa dami po ng load ng ating isip, sa dami ng pinagkakaabalahan natin, pag-aralan natin itong sulat ni David, pagbulay-bulayan natin itong sulat ni David at makita natin kung ano yung mga dapat nating alalahanin na ginawa ng Diyos. At muli tayong ituturo nito patungo kay Jesus. Ano ba yung una nating aalalahanin? Sabi po dito, mga matuwid na gawa at katarungan. So, ang panawagan ni Haring David sa kanyang kaluluwa, alalahanin ang ginawa ng Diyos.
Basahin natin ang verse 6. Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at katarungan sa lahat ng naaapi. Gumagawa ba para sa katarungan at katuwiran ang Diyos? Yes po. At makikita natin yan sa ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Yung katarungan at yung matuwid, yung katuwiran ng Diyos. Sa krus po at sa kamatayan ni Jesus, nagtagpo yung katarungan at pag-ibig ng Diyos. Naranasan ni Jesus yung puot ng Diyos nung akuin niya yung parusang dapat sa atin. Then naranasan naman natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos nung mangyari ang lahat kay Jesus sa krus. Yan yung matuwid na gawa at katarungan ng Diyos para sa atin. Para tayong lahat ay mapatawad at ituring na matuwid, ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay. Lahat ng nagtitiwala kay Kristo, mapapawalang sala sa paghahatol ng Diyos dahil lahat ng ating mga kasalanan ay ipinasan, inako, ay na kay Kristo na. Yan yung matuwid na gawa at katarungan ng Diyos. Alalahanin po natin yan. Yung righteous deeds and judgment ng Diyos sa lahat ng naapi. At ang ikalawa, pag-ibig na sagana. Ito yung ikalawang panawagan na ating aalalahanin. Sa verse 7, kanyang ipinaalam ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. So, ipinaalam, aalalahanin yung kamanghamanghang gawa ng Diyos sa pagliligtas sa mga anak ni Israel. Ito yung dahilan para magpuri sila sa Diyos. Nang gamitin ng Diyos si Moises at nung iligtas ng Diyos ang sambahayan ng Israel, kapag inaalala ni David yung katapatan at dakilang pagliligtas ng Diyos sa kanila, sapat pong dahilan yon para magpuri sila sa Diyos. Diba? Pinalaya sila sa pagkaalipin, ginabayan sila sa kanilang paglalakbay sa disyerto, inililigtas sa mga kaaway, binibigyan ng proteksyon, binibigyan ng mga pangangailangan, pagkain, inumin, pinagkakaloob sa kanila ang kanilang mga kailangan sa kabila ng pagiging hindi nila karapat-dapat. No, sa kabila ng mabilis lang magreklamo, nagre-rebelde sila sa Diyos. Kapag naaalala ito ng sino mang mga Israelita, nagbibigay ito ng rason para sila ay magpuri at magbalik loob sa Panginoon. Kapag naalala nila yung kamanghamanghang ginawa ng Diyos na pagliligtas sa mga anak ng Israel, nagbibigay yun ng rason sa kanila para magpuri at magbalik loob sa Panginoon. Sa verse 8 po, sa patuloy na paalala ng kabutihan ng Diyos para sa bayan ng Israel na kinabibilangan ni David mismo, ito po ang nakasulat. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. So, ano naman ngayon yung relevance natin sa kwentong ito sa Israel yan. Gaya nga po sa mga Israelita, tayong mga nakay Kristo na ay nananatili pa sa makasalanang katawan, nananatili pa sa makasalanang sanlibutan. Nakakalimutin tayo sa mga ginawa sa atin ng Diyos, yung inalis tayo sa pagkaalipin sa kasalanan, tinubos tayo. Minsan nakakalimutan natin nun. At kung gaya ni David, ating babalikan yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo, tayo din po ay magkakaroon ng sapat na dahilan, lubos na dahilan para umawit at magpuri sa Panginoon. Dahil kay Kristo, naranasan natin yung sukdulan o saganang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at habag para sa ating mga hindi karapat-dapat, para sa ating mga masuwayin, para sa ating mga makakalimutin. Hindi naman talaga tayo kailangang iligtas ng Diyos, pero dahil sa pag-ibig niya, saganang pag-ibig niya sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na yung kanyang anak naman ay naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. At kay Kristo natin makikita at mararanasan yung saganang pag-ibig sa atin ng Diyos.
Basahin po natin kung gaano kalawak at kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa pagpapatawad sa atin. Basahin natin yung mga kasunod na talata sa verse 9 hanggang 12. Hindi siya laging makikipaglaban, ni pananatilihin ang kanyang galit magpakailanman. Hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. So, hindi ba sapat na dahilan yung mga nabasa natin yan para tayo ay magpuri? Hindi lang mula sa labi, kundi magpuri tayo mula sa ating puso. Kaya dapat magkaroon tayo ng pagbabago sa ating mga puso. Alam ko po, matagal na ninyong alam na sagana ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Nawa, habang tumatagal na alam mo na sagana ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, lalo naman pong lumalaki yung dahilan mo para ikaw ay magpuri sa Diyos. At sa kasunod po, habag ng Diyos sa mga natatakot sa Kanya. Sinabi ni David sa verse 2, huwag mong kalimutan ang Panginoon. At dito po sa verse 13, kung paanong ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya. Gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. So, huwag natin itong kalimutan para hindi tayo mawalan ng dahilan na magpuri sa Panginoon. Ang katangian ng ating Ama, nahahabag ang Diyos sa mga natatakot sa Kanya. Dahil sa ginawa ni Jesus, tayo po ay inibig ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesus, binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak niya. Sinasabi dito naman ni David, kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, ganun din yung ating Diyos. Nahahabag siya sa mga natatakot sa Kanya. Kung nahihirapan ka po na magpuri sa Diyos dahil malayo ang iyong puso sa Kanya, ito yung pagkakataon at paalala sa atin na meron tayong Diyos na itinuturing tayong anak, siya ang ating Ama, na siya ay nahahabag sa atin. Ang ating Diyos ay ating Ama na mahabagin. At number 4, ang huwag nating kakalimutan, ang ating pinagmulan. Sa verse 14 hanggang 16, ganito po nakasaad. Sapagkat ang ating kalagayan ay Kanyang nalalaman, naaalala niya na tayo'y alabok. Tungkol sa tao, ang kanyang mga araw ay parang damo. Siya'y lumalagong gaya ng bulaklak sa parang. Ito'y dinaanan ng hangin at ito'y naglaho. At ang mga lugar niyon ay hindi na nalalaman. Yung kalagayan natin dito sa lupa, may katapusan. Para daw tayong mga damo. Pero maglalaho. Nabasa pa natin mula sa alabok ang tao. So pansamantala lamang tayo. Pero ang Diyos, walang hanggan, tapat, mabuti, banal, kaya talaga nararapat siyang papurihan natin. Ngayon po, naririto tayo sa buhay na ito. Maaaring bukas, wala na tayo. So, ang kalagayan natin dito may katapusan eh. Ngayon, kailan tayo magpupuri sa Diyos? Kinumpara lang tayong parang damo na kapag dinaanan ng hangin, saglit lang tayo. Kailan tayo magpupuri sa Diyos kapag huli na yung lahat? Inihayag dito yung kalagayan nating mga tao na dapat nating alalahanin. Matapos ihayag ni David yung kalagayan ng mga tao, sa mga susunod na talata, ipinakita naman niya yung katangian ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Basahin natin yung verse 17 hanggang 19. Ngunit ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan para sa mga natatakot sa Kanya. At ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. So matapos ipakita yung limitasyon, yung may hangganan tayong mga tao, inihahayag naman dito ni David yung katangian at kalagayan ng Panginoon. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Sa mga nag-iingat ng tipan niya at sa nakakaalalang gawin ang mga utos niya.
Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan at naghahari sa lahat ng kanyang kaharian. Yung pag-ibig ng Diyos, tapat. Tapos from everlasting to everlasting pa. Pero dapat nating makita yung ilang ulit na isinama ni David na sa kanyang sulat. Sino daw po yung tapat na iniibig ng Diyos na may na pag-ibig na everlasting to everlasting? Yung mga may takot sa Kanya. Yung mga nag-iingat ng tipan niya. Yung mga nakakaalalang gawin yung mga utos ng Diyos. At kung tayo po ay na kay Kristo, lahat ng mga dahilan at rason na tinalakay natin ngayon ay paanyaya para sa ating lahat na araw-araw na magsumikap tayong magpuri sa Panginoon. Paano natin magagawa ang magpuri sa Panginoon? Matapos na ipakita sa atin yung mga panawagan at kasapatan ng dahilan para magpuri sa Panginoon, paano natin magagawa? Sa ating aplikasyon po, sa ating aral at mensahe, una, suriin ang estado ng puso. May pagnanais ba yung ating puso at kaluluwa na magpuri sa Diyos? Tulad ni David, kinakausap niya. Susuriin natin yung estado ng ating puso. Umaawit ba tayo ng may galak dahil kay Jesus? Dapat hindi lang tayo nagpe-perform no? Mula sa puso na ang ating kaluluwa ay talagang nagpupuri sa Panginoon. May kalawa po, tumingin kay Jesus. Tingnan yung ginawa para sa atin ng Panginoon. Alalahanin natin yung kanyang salita, panghawakan natin yung aral ng Panginoon para sa ating kagalakan, para sa ating pagtsatsaga, para sa ating paghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Para sa puso at kaluluwa na handang magpuri sa Panginoon, panghawakan po natin yung mga pangako, panghawakan po natin yung mga gagawin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Meron tayong pag-asa para sa isang mapagpala at maluwalhating hinaharap kay Kristo. So, tumingin kay Jesus. Number 3, mamuhay ng may pagpupuri sa Panginoon. Sa halip na puro reklamo tayo o kaya discontentment, maging mapagpasalamat tayo dahil nasa atin ang katapatan at nasa atin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, yung everlasting to everlasting na pag-ibig. At kaakibat ng pamumuhay na may pagpupuri ay ang pamumuhay na may pagsunod. Hindi dapat sila magkahiwalay. Yung application sa atin, pamumuhay na may pagpupuri sa Panginoon. Kaakibat po nun, pamumuhay na may pagsunod. Ang ebidensya ng ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay pagsunod sa Panginoon. At ang mamuhay ng may pagpupuri, hindi ka lang po magpupuri na mag-isa. Ang pagpupuri ay inilaan ng Diyos para sa lahat ng kanyang mga nilikha, lalong-lalo na sa mga umiibig sa Kanya. Basahin po natin ang huling talata sa Psalms 103, sa verse 20 hanggang 22. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng Kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng Kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng hukbo niya, kayong mga lingkod niya na nagsisigawa ng Kanyang kalooban. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng Kanyang mga gawa, sa lahat ng dako ng Kanyang kapamahalaan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Ang pagpupuri po ay nilaan ng Diyos para sa lahat ng Kanyang nilikha. Kasama yung anghel sa langit, kasama yung lahat ng hukbo, lahat ng gawa o lahat ng nilikha ng Panginoon. Pupurihin siya. At kung lahat ay itinalaga po na papurihan ang Panginoon, sikapin din po natin na matulungan ang iba na magpuri sa Panginoon. Sanayin natin yung mga kasama natin sa ating church, sa local church, sa buong kongregasyon. Sanayin natin na magpuri tayo sa Panginoon. At mag-akay din po tayo ng mga kakilala natin na wala pa kay Kristo. Ang pagpupuri sa Panginoon ay para sa lahat. So, sanayin natin ang isa't isa, akayin natin ang iba. Sa kabanatang ito ng sulat ni David, walang ibang gagawin yung mga tao. Walang gagawin tayong mga mananampalataya. Walang gagawin yung mga umiibig sa Diyos tulad ni David, kundi magpuri sa Panginoon. Na sa paggamit natin ng ating mga boses at mga labi o kaya ng
paggamit natin ng ating bibig sa pagpupuri sa Panginoon, nawa po magmula ito sa ating puso, na maging yung kaluluwa natin ay talagang nagpupuri sa Panginoon. Dito sa chapter 103, mula sa simula hanggang sa huling kabanatang ito, patungkol lahat sa panawagan sa pagpupuri sa Panginoon at patungkol po sa panawagan para alalahanin ang ginawa ng Diyos, ang kamanghamanghang ginawa sa atin ng Diyos. Kaya naman tulad ni David, sabay-sabay nating sambitin sa ating mga kaluluwa, "Bless the Lord, O my soul." Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat sa inyong pakinig at pagsama hanggang matapos tayo sa ating gawain ngayon. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.